Gigising ng madaling araw para mag-asikaso ng panganay na estudyante. Kung nung una, pagkatapos kong asikasuhin ng panganay ko ay matutulog na ulit ako. Kaya lang ngayon, hindi na nga ako nakakabalik sa pagtulog dahil meron nga akong batang maliit. Maaga kasi talagang nagigising ang batang maliit. Kaya ayun, hindi na talaga ako nakakabalik sa pagtulog kahit na antok pa ako. Pagkatapos kong asikasuhin ng panganay ko sa pagpasok sa school, asikasuhin ko naman ang batang maliit para pakainin ng almusal. Bago ko nga tapusin ang aking kwento, kaninang umaga bumili nga lang ako ng tilapia para nga gataan ko, pero bago ko nga siya gataan ay ipinirito ko nga muna. Ang pinaalmusal ko nga kaninang umaga sa panganay ko ay pritong itlog at saka bahaw na kanin dahil yun lang naman ang nandito. Tapos etong nagtitinda ng ulam sa amin, mga 7 to 8 na dumadaan dito. Tinatamad naman akong lumabas dahil medyo malamig pa nga sa madaling araw. Tapos eto nga, pagkatapos kong iprito tong tilapia, naggisa na nga din ako ng mga sibuyas, bawang, kamatis at saka luya. Nakalimutan ko pang bumili ng pechay, kaya ayan, wala nga akong nailagay. At ayun, pagkatapos ko magluto, diretso pa din sa mga gawaing bahay, walang katapusang gawaing bahay. Dahil umalis nga kami kahapon, hindi ako nakapaglaba, kaya ito't 2 araw nga itong mga labahin ko at ang dami-dami na talaga kahit 2 araw pa lang. Tapos kagabi, napakadaming gamo-gamo, kaya nag-vacuum na lang ako dito sa loob ng bahay dahil kapag winawalis ko, bumabalik din naman. Naglinis nga muna ako sa may labas namin, pagkatapos ay dito naman ako sa salas naglinis. Pagkatapos ko mag-vacuum, nag-mop ka agad ako ng sahig. Naku, ang sarap talaga sa pakiramdam kapag malinis lagi dito sa loob ng bahay. Kaya nga lang, sa totoong buhay, hindi talaga palaging malinis, lalo na meron tayong kasamang bata dito sa loob ng bahay. Pagkatapos ko maglinis, pinalansya ko na nga tong uniform ng pangalawa kong anak dahil maya-maya lang papasok na siya ng mga oras na yan. Isang pares nga lang ang uniform nitong aking pangalawang anak, kaya kailangan talaga araw-araw ko yung labhan para may maisuot siya kinabukasan. Pagkatapos ko mamalansya, hindi ko pa nga pala nalalagyan ng name label itong mga notebook nitong aking pangalawang anak, kaya ito't nilagyan ko nga muna. Maya-maya naman, dumating nga itong asawa ko at sabi ko nga siya na magtuloy dahil paliliguan ko pa nga itong batang maliit bago ko nga paliguan itong pangalawa kong anak. 9 months na nga itong aming batang maliit at talaga namang napakalikot na niyan, tingnan nyo naman. At ayun, pagkatapos kong paliguan ng batang maliit, kami naman itong isa ko pang anak ang naligo. Nako, hindi na yata uso ang pahinga sa akin, hindi talaga ako tumitigil sa mga gawaing bahay, tumitigil lang ako kapag dedede itong batang maliit. Pagkatapos kapag gusto kong matulog, hindi naman ako makatulog dahil iniisip ko pa nga yung mga gawain ko. Tapos maghahatid sundo pa nga dito sa isa kong anak, yung panganay ko naman marunong na naman yun umuwi mag-isa. Pagkahatid nga namin sa pangalawa kong anak ay umuwi nga muna ako para nga makapaglaba na ako dahil alam niyo naman araw-araw na ako naglalaba. Ayoko na talaga matambakan dahil napakahirap kapag natatambakan ng labahin. Pagkahatid ko nga sa anak ko, sabi ko iidlip muna ako dahil antok na antok talaga ako. Kaya lang maya-maya pumunta nga dito yung kapatid ko, kaya yun hindi na talaga ako nakatulog at tinapos ko na nga lang itong paglalaba ko. O siya, paano mga ma? Good night na muna, hanggang dito na lang ulit.